Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero ano naman, kasi Pilipino naman. So, mas magaling ang Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit. Na-miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Tayo'y makinig sa drama ni Jimbo at Sheena. Pag-usapan ang problema ng pamilya. Pwedeng magjowa, pwedeng mag-asawa. Malungkot, masaya, halika dito ka. Dadamayan ka namin, sabihin mo sa amin. Kami na ang bahala, pag-usapan yan natin. Masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang drama mo. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM Bangga. Huwag ko sabihin radyo, sabihin mo. Oras natin, 4:28 na. O, gaya na sabi ko mga Bangga, pwede kayong tumawag at ibahagi ang kwentong nakakabilib ngayon pong araw ng Martes. At syempre pwede kayong tumawag sa ating hotline number sa PLDT 8721-2429 or sa ating globe number 70017949. At syempre, oras na natin, 4:28, nakapagmerienda na bang lahat? Baka hindi ka pa napagmerienda. Anong merienda mo ngayon, Pangga? Sana masarap, no? Lalo na't maraming kaperan ngayon yung mga Pangga natin, no? Saan kaya nang galing? Charot lang. Anyways, pwede akong tawagan ha. Tandaan ninyo, ito pong programang itong Believable Stories ay ikaw ang bida dito ha. Ikaw ang bibida. Dahil ikaw ay magkukwento sa akin. Okay? Tawag lang. Kung ikaw globe number ha, 70017949. Alright? Tawag na. May nasa linya na pala. Sorry naman. Sorry po. Alamin natin kung sino tong nasa linya. Hello po, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir DJ Jimbo. Ay, magandang hapon po. Ano pong pangalan nila? Marvy po. Panggang Marvy. Kamusta po at taga saan po kayo? Sa Antipolo po ako nakatira. Sa may labas ng Kogyo. Ano ko, mukhang magkalapit lang tayo. Baka malapit ka lang dyan sa SM Cherry. Malapit ka lang. Taas pa. Labas ako ng Kogyo. Labas pa. So medyo, paangat na. Papunta na yata itong Pamarilaki na yata yung lugar mo. Tama ba? Dito lang sa may bago magpamilya kung tawagin. Alam mo pala yung di alam mo yung Blue Mountain. Yung shortcut doon sa kabila. Papuntang papuntang mga bar doon. Alam mo? Sa likod na yun. Sa likod lang kami ng Cloud9. Nako, madalas ka dito ha. Sige. Kuya, anong pinagkakabala mo sa buhay na ba ang trabaho natin? Isa po akong sir, sa full-time Grab driver. Isang Grab driver. Aba, sabi nga nila kapag driver, sweet. Duktungan mo kuya, sweet.
Nako. Nadali na. Mukhang marami nakikinig But anyway, sige, eto kuya, dahil ito po ang ating programa Believable Stories. Aba, kwentuhan mo naman ako kung ano bang nakaka-inspire na believable story ng buhay mo. Yun. Inaisa kaya ako ng isang pasayro ng girlfriend ko sa akin yung ano niya. Yung amo niya, nung nalaman ko na amo niya pala nag-book. Inaisakay ko siya ang Dubai sa banda sa may Kapitolyo Pasig. Ang destination niya doon sa may bus terminal, sa isang bus terminal dyan sa Cubao. Okay. Pandemic time yun ano to? Yung first lockdown? Parang second. Medyo mahigpit pa yun, di ba? Medyo second lockdown. Konti lang tao nasa labas pa nagano nun. Okay. Sa first lockdown, di pa ako nakakabiyahe nun kasi na-regulate ni LTFRB yung activation nila doon. Sa second lockdown, doon nakakabiyahe na ako. Doon ako nakakuha ng gano'ng pasahero na binok ng bus ng hamon niya. Papuntang bus terminal yung pala. Pinauwi siya ng probinsya nun Pero wala na siyang trabaho? Tapos na yung kontrata, ganyan? Yung contract nito, natapos na isang buwan na nakalipas. Wala na siyang contract, wala na siyang sahod. So, gumagawa pa rin siya doon sa gawaing bahay. Wala na siyang sahod. So, yung pasahero mo ay kasambahay, tama? Parang gano'n nga. Okay. Tapos, binok ng boss niya dati. Binok. Okay, tapos? Binok siya ng boss niya. Tapos pinadala dyan sa isang bus terminal sa Cubao. Pagdating namin, dalanan ng tao. Security guard lang yun nandun sa terminal na yun. Problema kasi kawawa naman yung bata. Mababaing tao, assistant mo matutulogin yun. Ang ginawa ko, inanapan mo siya ng matutuluyan, yung mga hotel na mapapas na mga hotel nun Pero mangilan-ilan lang dahil sa sitwasyon ng pandemic. Ilan taon na tong si ate? Pasero mo? Mga early 20s lang ito. Bata pa, okay. So, hinatid mo siya sa bus terminal, kaso walang biyahe. Wala pang biyahe nun. So, para pagkaalam ko, kasi itong mga, kumbaga bibihira pa umuwi dahil nga lockdown, di ba? Dahil marami pang mga kaso ng COVID yan, no? Tapos, naka-lockdown nga yan. Ang kadalasan ng mga dito, ang mga nasa lansangan ng mga driver natin, ito yung mga Grab. Kayo, di ba? Mga Grab drivers lang, nun. Kami lang yung nakakabiyahe nun. Walang taxi. Grab lang talaga. Walang iba. So, yun. Wala siyang mangiyak-iyak na siya. Paano sa uuwi, wala naman siyang biyaheng mapupuntahan ng mga sangkyan. Ang ginawa ko, inanapan ko muna siya ng matutuluyan yung mga hotel dyan sa Cubao na maliliit lang. Hinanap namin, inikot namin yan para kung makakita. Diyan ko muna siya iiwan sa hotel. Ano to? Yung kinuha mo siya ng hotel, ikaw ang nagbayad. Ikaw ang gumastos dyan. Hindi na ako gumastos Parang may nakausap din siyang gwardiya, kababayan niya, parang tumulong na rin sa kanya. Yan ang nakipag-usap sa kanya doon sa hotel na yun. Kasi wala, diba sabi mo, walang kapera-pera yung pasahero mo. Wala na yun, sigurado kasi pandemic. Tapos isang buwan na siyang nakatingga doon sa bahay ng boss niya. Parang ang dating, pinalayas na nga siya ng gano'n kasi binuksan din niya alam. Tama. Tsaka mahirap yun kasi kung bigla kang pinauwi, tapos wala ka pang pera, ba't di binigyan ng boss niya, Tama. Meron siguro sa maitabi kahit pa paano. Pero syempre, hindi ganun kalaki dahil nga yung binigay siguro pamasahe lang talaga pa uwi ng probinsya. Maaaring ganun. Paano nga makaka-uwi yun? Wala namang biyahe pa. So yung napunta mo dun nahatid mo dun sa hotel at may kababayan siya dun, pinag-stay. Kumbaga, pinatuloy talaga siya. Kasi sinabi ko din na hindi ko na mahihatid yan sa bandang norte. Layo kasi bawal pa naman nun. So ihatid ko sana kung pwede pa. Natanong mo ba sa probinsya? Parang bandang Tugigaraw Ang layo yan, nako. Oo. Layo, sabi ko. So, dyan ko muna mag-stay habang iniintay yung biyahe. Ilang araw na lang din naman yun na nakaroon na ng operation yung mga bus para sa provincial. Hindi mo na pinaalam dun sa sa boss niya, di ba? Yung nag-book.
yung nag-book, hindi na. Oh, kasi nga, di ba? Kasi alam naman nila yan, pag di-drop mo na yun, sigurado. Mag-ano naman, di ba? Magno-notify naman sa kanya doon kapag na-drop na, di ba? Ika nga. Tama, oo. Tapos may contact pa naman sila ng boss niya. Hindi ko lang alam kung makakatangkap pa ng message yung boss niya sa galing sa kanya. Kasi may problema, parang may problema sila ng boss niya. Kumbaga ikaw, ang naging role mo, tawag nito, tinulungan mo si ate na makahanap kasi mahirap pa i-drop mo doon tapos wala siyang kakilala o walang ibang tutulong kasi nga ang hirap pa di ba? Ang hirap pa makipag-usap sa iba dahil nga iba ilag dahil pandemya yan takot pa tayo sa na magkasakit, humahawaan. So, tama. Wala nga siya masyadong nakakausap talaga doon dahil wala nga masyadong tao kalat. Alam mo sa totoo lang yung sa story mo nakakatuwa yan kasi nakakabilib din yan dahil ang kadalasan ng mga Grab drivers natin o mga taxi driver kung anumang apps yan kadalasan ang nawawala dyan yung yung mga nawalan ng cellphone, gadget, pera, mga gamit, mga normal lang. So yung sa storya mo ikaw ay nagmagandang loob na tinulungan mo si ate na instead of i-drop off, inihanap mo siya ng hotel para doon mag-stay muna kasi nga wala siyang mga aabangan doon na bibiyahe dahil nga wala namang biyahe talaga siya sa wala pong biyahe. Time na yun. Kawawa naman. Iwan mo na lang basta dyan. Di alam kung saan pupunta yun. Hindi na kabisado yung lugar kasi taga-probinsya nga yun. Laking probinsya. Kawawa naman. So, iwan mo lang doon sa hinanapan ko sana matutuluyan na safety naman. Pero ano naman yung binigay yung di ba dinarap mo siya doon sa hotel? Safe naman ba siya doon? Wala namang pong naging problema nung iniwan mo siya ganyan. Tiwala naman kasi kakilala naman. Oo, kinausap ko yung tao doon na naiwan sa hotel na para iniwan tagapamahala. Tiniguro ko na safe siya doon. Kapalagayan sila ng loob kasi magkakampareho sila ng salita nagkakasundo sila Sabi ko, bro, ingatan mo na yan. Sabi ko, sa'yo na yan. Dahil pauwi sa lugar nyo yan, kababayan mo yan. Bahala ka na dyan. Okay. Binabaan ko pa rin, kinausap ko pa rin yung taong kausap. Oo, na talagang tiniguro ko na safe ka. Oo, na tama talaga yung nakilala kasi ang hirap din yung ganyan na basta dinarap mo tapos mamaya kung saan daling yan. Hindi pala yung tao ko. Mahirap. Tiniguro ko muna bago ko iniwan. At etong nagawa mo itong magandang loob sa mga ganyang nangyayari, first time mo or marami na? Marami na, pero magkakaibang cases. So ito yung hindi mo makakalimutan talaga na nangyari. Nakakaawa yung tao. Kaya hindi mo maiwan ng ganun-ganun lang. Alam mo, nakakabilib talaga. Alam mo, sa totoo lang, saludo ko sa iyo na talagang may ganito pa pala na mga ibang mga panggang drivers natin na beri mo, may buting loob na tumulong pa talaga. Hinahanap mo pa ng hotel. Di ba tayo kasi, di ba kayo mga Grab drivers meron ding oras di ba? Parang kapag nakapag-drop ka, papasokan ka na ng ibang mga booking, di ba? So etong time na to, yung dinrap mo siya doon, pinatay mo muna yung apps mo para matulungan si ate. Hindi, inayaan ko lang na nakabukas. Dahil pandemic naman yun, matumal. Okay. So matumal kaya, sakto lang. So, ano yung pakiramdam, no? Na, at least para malaman din ng ibang mga, mga poging drivers natin, mga panggang drivers natin, na makatulong. Kasi di ba sa panahon ng pandemya, parang kanya-kanya lang tayo. Kung baga, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, mabubuhay ako ng ganito at iiwas sa ganyang mga pandemya, yung mga hawaan-hawaan. Ano nasa isip mo noon that time? Yung pandemic, hawa-hawa. Wala akong doon. Hindi na ako natatakot doon Anong nasa isip mo that time na tinulungan mo si ate? Naawa ka o baka nagandahan ka lang sa kanya? Hindi naman. Talaga. Kasi maganda, marami na tayong magandang naisakay. So, eto talaga ay kusang loob mo talagang tinulungan dahil nga syempre, yung boss niya tapos na pala kontrata at walang patutunguhan yung si ate, kawawa naman, no? Medyo ganun na nga yun nangyari, parang naiwan sa ere. Kawawa naman. Kesa naman sa matulog sa lansangan at walang mapuntahan, mas mabuti na yung
naiano mo siya na natulungan na para safe siya sa lugar, no? Kung cargo ko, di konsensya ko pa yun. Papahamak pa yun. Kung iniwan ko sa kung saan lang, wala akong pakit, di ba? Okay. Last touch ako eh. Maraming salamat. Grabe, ibang ano to ha. Kasi kapag sinabi mong mga Grab drivers o mga taxi drivers natin, kadalasan expected ko ha, na ikukwento mo sa akin na meron nakaiwan ng gadget or pera na isinauli dun sa tao at kinontak. 'Di ba kasi yun yung madalas natin nakikita eh. At napapanood 'di ba sa social media. Pero ito kakaiba to at hindi mo talaga makalimutan na ibang pakiramdam na makatulong ka sa kapwa mo, 'di ba? Tama. O kung kaya ibigay ng libre, bakit hindi? Tama. Pinagbayad mo pa ba siya ng taxi? Ng ano? Ay sabagay, boss naman yung nag-book eh, no? Parang walang makita ang tao ka doon sa master de guardia lang. Wala kang pwede makausap eh. Kasi non-operational pa yun. Tsaka dito mo makikita, no, pag magka-probinsya, no, andun pa rin yung damayan. Yun. Yung kababayan. Mga ganito. Sabi, nagkausap naman sila. Sabi ko, sigurado ka. Magkaintindihan naman sila. Halos magkalapit lang yung siguro barangay nila o no? Bayan. Familiar naman siya sa isa't isa sa mga lugar. Sabi ko, safe na. Kung ko na siya iniwan, sabi ko, paalam na rin ako sa kanya. Okay. Nice. Maraming salamat. Oy, nakakabilib yan ha. First time, ikaw ang kauna-unahang kong caller ngayon dito sa programang Believable Stories. At ibang storya talaga to na tumulong at inahatid pa si ate during pandemic days, no? Alright. So, maraming salamat sa iyo, Kuya Marby Gabia, at naway maraming pumasok sa iyong blessings, no? At matulungan pa, no? Sana gayahin ka sa lahat ng mga panggang drivers natin dyan na gantong ginawa ni Kuya Marby Gabia. Marami kami dyan na gumagawa ng gan, lalo na yung grupo ko. Ano bang grupo nyo? Top of the Philippines. Top of the Philippines pala. Uy, naku, grabe. Saludo tayo dyan sa mga nyo lahat ng grupo sa Top of the Philippines, lalo na asahan nyo kami sa mga ganyang sitwasyon. Grabe. Talagang, Kuya Marby! Believable ka talaga. Maraming salamat sa iyo. At eto na yung pagkakataon din, baka ikaw ay merong batiin at pasalamatan yung mga kasamahan mo dyan na nakatutok. Malamang, ikinalat mo to sa lahat ng mga kasamahan mo dyan sa Top of the Philippines, no, natin. Sige, batiin mo na sila. Pabati mo na ako, DJ Boy. Sige, go. Top of the Philippines President, si Maria Cristina Navarro. At yung aming Vice President na si Tiny Bob Russell, Vice Bolts. Itong mga member, ang dami. Isa-isahin ka pa ba ito? Baka maabot sa oras natin. Okay lang. Kasi ito yung regalo ko sa iyo na mabati mo rin yung mga... Ito ba yung mga nakikinig? Baka naman i-record lang. Nakikinig ba talaga to? Nakatutok sila ngayon? Oo, nakatutok. Sige, bati mo na. Isa-isahin mo na. Sige, go. Ito, sila Aquaman. Sila Pugi, si Paloma. Ito yung vlogger. Si Yang, Senator. Sino pa ba ito? Ito, Dinden, Buhawi, si Raigan, Soplado, si Kuku, Baxter, Keyboardista, Berto, Chongdi. Ito mga nabya ito ngayon eh. Mga pangalan pa lang, para mga lasinggero na eh. Mukha. Jen Tropa. Meron pa, Jen Tropa. At si Besner. Yan yung mga kakasama ko sa grupo sa Top of the Philippines. Yan, magdamagan yan, 5 araw yan na biyahe, kahit walang uwian. Mag-ingat kayo, alam mo na, wala na uwian, wala na rin, alam mo na. Wala may labing-labing, ano? Okay lang yan. Ang importante may pera. Ang importante may pera at may boundary tayo pambigay kay Macy's, ano? Pero Kuya Marby, etong maraming salamat sa share mo ng yung believable story, ha. At tuwan-tuwa kami dito dahil nga kakaiba yung mga ginawa mo sa pagtulong sa mga pangga natin na nangangailangan at delikado naman talaga, no? Na mapabayaan nyo sa ganung sitwasyon. Salamat sa iyo.
At yun lang. Ngayon ba nasa biyahe ka? Nasa biyahe ka ba ngayon? Opo, on board 26 nga po ako. Pwede ko papatayin niya rin pasahero. Si CNN, Arcelia. Ako, nagda-drive ka pa ba ngayon? Nagda-drive ka? Ako, nakakatakot naman. Baka itabi ka. Naka-headset lang ako. Oo, ano ka ha? Baka mahuli ka. Alam mo naman tayo. Alam mo naman ang NCAP. Hello. Hindi halata. Naka-headset ako. Oo, mag-ingat ka. Salamat. Pero nasang bantang lugar ka ngayon? Sentries. Kamusta man naman dyan? Ang lagay ng trapiko pag gantong oras, alam ko matraffic na eh. Traffic yung Sabi ko na nga ba eh. Hanggang Campaginaldo, northbound, sobra traffic galing sa Ortigas. Nako. Anyways, sobra. Maraming salamat. Ingat ka sa yung pasahero ha. Ingatan mo yan. Alam mo naman tayo. Diba? At mag-ingat sa daan ha. Maraming salamat. Panggang Barbie Gabia. Kung bahala dito, dyan po, safe to. Yan. Siyempre, may tiwala naman talaga tayo sa lahat ng mga panggang drivers natin. Ingat po at mabuhay ka at pagpatuloy mapagtulong ha sa mga taong nangangailangan, lalo na sa mga nawawalan dyan, nahulugan ng gadget, pera, kung ano man na importante, documents, no? Opo, marami na tayo na isolid, na mabilang. Ayan, kapag kailangan mo naman ng tulong, pwede kang tumawag ulit. I-shoutout natin yung mga may-ari niyan kung may napag-iwanan ha. Sige. Tama. Salamat sa iyo, Kuya Marby. Maraming salamat, Pangga. God bless. God bless you po. Grabe naman yon. Ibang klase. Salamat. Ay, first time to ha. Di ba sabi ko nga sa inyo, hindi ako bida dito sa programa, kayo ang bida. Di ba? Dahil sa programang Believable Stories. Believable. Kay Kuya Marby, isa kang Believable. Ayan ha. Mabuhay ka. God bless. At sa iba pong hindi nakatawag, pwede kayo tumawag ulit bukas. Ha? Same time, mga Pangga. Same DJ ha, baka sa iba kayo tumawag. Sa ating hotline number, PLDT 87212429. Sa Globe number 70017949. Ayan mga Pangga, kung ikaw naman may Facebook o kung wala ka namang load na pero Globe user ka naman, kami na bahala tumawag sa'yo. Basta mag-message ka sa aming official Facebook page, Energy FM 1067. Pero at least may ano naman, 'di ba? Meron kahit paano naman tayong natutunan doon. Ang kahit 'di ba San Diego Ben, yung parang medyo mahaba yung storya. Ang point doon is yung nakatulong ka sa kapwa mo. Hindi mo iniwan na basta-basta at for safety na rin. Babae pa naman at napakabata, 20 no? Nakasambahay. Saludo tayo sa mga ganyan. Shoutout sa inyo ha. At kay Ate Cynthia Kapulong, Yoli Ruiz, Roy Pichay at kay si Chester, si Reds Moto ha. Maraming salamat. Ingat ka rin sa biyahe. Alam ko nasa biyahe ka ngayon. Magbabalik pa po tayo mga Pangga dito pa rin sa stasyong same pero we are number 106.7 Energy FM. Pangga, bago sabihin radyo, sabihin mo Energy! Jim Shi!